Masayang araw po, mga ka-PL. Ang sabi po nitong isang mambabatas, mga kaalyado daw ni BP Inday Sara, naiinip na daw, mga ka-PL, na maging Pangulo na si BP Inday Sara. Kaya patuloy daw ang panawagan ng mga kaalyado ni BP Inday na magbitiw na lamang sa pwesto si Dayunyor. Ngayon, mga ka-PL, sasagutin po natin itong butihing mambabatas. Hindi naman po natin babastusin. Siyempre, hindi naman tayo bastos, di ba? Kundi, sa isang magandang argumento at diskusyon lamang, mga ka-PL. Okay? Pero bago ko po simulan, basahin, pakikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat, pakikisuyo lang po. Sir, basahin ko na po ang mga sinabi niyo, sir. At malalaman nyo rin po, mga ka-PL, kung sino itong butihing mambabatas. Ayan. Pakita ko muna. Kaalyado ni BP Sara, inip na. Kaya pinagbibitiw si PBBM. Sabi po ni Zambales Congressman. Pangalan niya ito. Para kay House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jefferson Conghon. Ayan. Ay naiinip na ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte at maging Pangulo ito, kaya pinagbibitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sir, Congressman Conghon, mawalang galang na po. Hindi po kami naiinip o katulad ng sinasabi ng mga trolls na bayaran na atat na di umano kami mga taga-suporta, maging mga kaalyado ni BP Inday Sara na maging Pangulo siya. Hindi po kami atat o naiinip. Kundi, porong 100% pagkadismaya lamang po. Dito sa kasalukuyang administrasyon. Kaya nasabi po ito ng mga kaalyado ni BP Inday Sara, maging ng mga bumoto sa kasalukuyang presidente. Dismayado po. Biyahe dito, biyahe doon. Party dito, party doon. Order dito ng Goldilocks, order doon ng pulburon. At napakamahal na presyo ng bilihin, Sir Conghon. Ano pa? Krimen, dumarami. Droga, lumalaganap na naman. Na pilit itong pinaglabanan noon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, itong droga at krimen. Diba? Pero ngayon, kamusta, sir? Laganap na naman po. Isa ho yan. Sa mga kinadismayahan po namin, maging ng mga kaalyado rin ng pangalawang Pangulo, sir. Huwag nyo pong chinachal-chal ang mga sinabi ng mga kaalyado ni BP Inday Sara. Hindi nyo yata napanood yung buong talumpati pahayag ni Congressman Alvarez. Kasi dito po, mga kapilang, tinutukoy niya si Congressman Alvarez lamang. Abay, kulang po, sir. Meron ba pong isa at marami pa? Bakit si Congressman Alvarez lamang po ang nabanggit ninyo
Eto, sabi pa, it's becoming increasingly clear that supporters of the previous administration like Representative Alvarez are impatient and unwilling to wait for the 2028 presidential elections, sabi ni Kung Hon. Ginawa ni Kung Hon ang pahayag matapos na manawagan si dating Speaker at incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Kaya, kay Marcos na magbitiw na upang makaupo si Duterte at mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Diba? Maliwanag. Si Congressman Alvarez lamang po ang tinutukoy niya. Sir, mawalang galang po ulit. Hindi lamang po si Congressman Alvarez ang nakapagbitaw ng salita na ganito, na maigi pa siguro, Mr. President, kung hindi mo na kayang patakbuhin ng bansa, bumaba ka na lang. Kaino galing una yan? Kay Mayor Baste. Hindi ho kayo updated, no? Sunod. Kay Attorney Panelo. Para sa akin, pangatlo lang si Congressman Alvarez. Hindi ko po ipinagtatanggol si Congressman Alvarez dahil hindi ko naman po kilala personal yan. Pero nakasubaybay po ako sa Maisog Rally. Naroon ako, 2 Maisog Rally. At naroon din ako sa huling araw ng rally ng laban kasama ang bayan. Meron po akong live niyan, sir. Alam ko po lahat ng sinabi ni Congressman Alvarez. Wala ho siyang sinabing atat na kami. Na maging presidente si Inday Sara. Inip na kami. Gusto na namin siya na maging presidente. Walang ganun, sir. Purong pagkadismaya lamang po. Ang nararamdaman niya, katulad po namin. Huwag nyo lang po tignan yang mga kaalyado ni BP Inday Sara, sir. Marami pa po. Taong bayan, pakinggan nyo po ang sigaw ng taong bayan. Kung tunay kayong mambabatas, baka dyan sa lugar ninyo, kung nasaan ka man, sa Zambales, di ba? Diyan na lang sa street ninyo, sa kalye ninyo, wag na lang yung buong Zambales. Magtanong ka. O kaya mag-utos ka ng isang tao, kung may kilala ka mang vlogger, magpa-survey ka dyan lang sa street ninyo. Tanong kung nagugustuhan pa ba nila ang kasalukuyang Pangulo. Baka dyan pa lang po sa lugar ninyo, sir. Huwag lamang po ninyong tignan o questionin o pagsalitaan ng ganito ang mga kaalyado ng pangalawang Pangulo. Taong bayan po ang pakinggan ninyo, sir. Kasi karamihan sa amin nadismaya na. Ayaw na. Kung pwede lang na bunutin siya palabas diyan sa malaking bahay, gagawin yan. Kaso hindi maaari. Meron tayong batas. Pero pag napiko ng taong bayan, baka pwedeng mangyari yan, sir. Dihamag po na mas marami kami kaysa sa mga kaalyado ni BP Inday Sara na nagsasabing ayaw na ho namin. Nadismaya na ho kami. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng taong bayan. At uulitin ko yung sinabi ko kanina, maliban kay Congressman Alvarez, Panelo, yan, isa rin yan. Na nagsasabi, maging si Harry Roque rin yata. Parang may napanood ako sa isa sa mga vlog niya. Kulang po yung mga impormasyon ninyo. Ayan tinuruan ko pa kayo, ha. Kasi
Mukhang hindi ho kayo updated, sir. Manood po kayo lagi dito sa channel ko. Para marami kayong malaman. Ano ho, dapat kasi nakasubaybay din kayo sa mga hindi naman masasabing anti-administration o anti-Marcos, kundi dito na lang tayo sa salitang nadismaya. Ayan, dapat manood din kayo sa mga vlogger na nadismaya kay The Junior. Yan na lang, para malaman din ho ninyo kung ano yung mga kaganapan sa bansa na tila hindi nyo po yata nalalaman. Ang pinakinggan nyo lang siguro yung napakaikling pahayag ni Congressman Alvarez. Dapat pinakinggan nyo pong buo. Dahil po ito sa mahal na presyo ng bilihin. Ni problema sa WPS hindi niya kayang lutasin. Simple lang ang paglutas sana sa problema sa West Philippine Sea. Makipag-usap, makipagkasundo lang siya kay Chinese President Xi Jinping at kung ano man yung kanila mapagkasunduan, yon ang maging dahilan para sa katiwasayan sa WPS, pero walang ginagawa si The Junior. Imbis na kausapin si Xi Jinping, kumapit kay Uncle Sam, nagpadala pa ng sangkaterbang tropa. Ano ibig sabihin yan? Makikipagdigma siya? Anong ilalaban natin? At sigurado ba siya na buong pwersa ng US ibibigay sa atin? Hindi, sir. Magtitira sila ng lakas para sa kanila. Isa yan. Kaya kami nadismaya. Ayusin po natin yung mga sinasabi natin. Hindi kami atat na maupo si Inday Sara maging Pangulo. Kundi nadismaya lang kami. Okay? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.